Tuwan po ba kayo sa transformation kanina? So, parte po ng transformation natin ay yung po nga surrendering po, mag-surrender din po natin yung po ating tithes and offerings sa Panginoon. Amen? Amen. So, makita po natin na once po, kasi po, kinakailangan na hindi lang sa ibang parte ng ating buhay, kundi na doon po, kailangan po masigit doon sa ating financial aspect, ma-surrender natin sa Panginoon. Kasi doon po mag-show po ng faithfulness po natin sa Panginoon and acknowledging the power of God in our, sa ating pong mga buhay. Amen? So talagang timing po ang transformation ito kasi talagang during this past few weeks, ang dami pong challenges po naranasan. So sabi ko nga po sa Lord ay pagbihira, sabay-sabay. So nandun po na ngayon po siguro pansamantala po tayong mag-iwa-iwalay kasi ako po yung uwi muna sa Pilipinas for 3 months. So, while pinaplano pa po namin yung uwi namin, kalagitnaan po ng biglang may dumating na challenge. Sabi nga ni Pastor, hindi daw po yung problema. Kasi ang problema, mayroon po siyang kaukulang solusyon ng Panginoon. So, tayo po, challenge lang po yun. So, habang nag-resign po ako ng hindi masyadong handa, so habang hindi rin po ibinigay ng company yung mga benefits ko, yung pong mother po ng asawa ko na hindi pa po masyadong close ko, or close na pala kami, namatay po ng biglaan. So, sabi ko, Lugore, hindi po tapos ang isa, may panibago na naman. So sabi ko, yun nga po. Yun nga po, sabi lang, count it all joy. So parang sabi ko, kain naman sabay-sabay. So, tapos ito pa, buntis pa ako. So paghabang ako po ay 3 days po kasi ako nag-iiyak. Sabi ko, Lord, balutan mo na yung banal na dugo ng aking anak. Hindi niya maramdaman ang aking emosyon na meron ako. Hindi niya mararamdaman na nag-iiyak ako. So nung time na yun, sabi ko, kasi parang middle ka, parang wala pang sweldo yung asawa ko. Sabi ko, paano yun? Paano? Saan kukuha ng pamasahe? Ng ganyan. Eh, uuwi na nga ng mga katawan lang ang dala. So sabi ko, nung umaga kasi, ako nagpe-pray. So sabi ko, Lord, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Hindi ko din alam mo kanino madalapit. So sabi ko, nabagay nung kapatid ko sabi sa akin, bakit ka ba nag-worry? Eh di ba ikaw yung faithful? Di ba tithers ka? So meron ka mag-withdraw sa heaven? Bakit ka nag-worry? So while walking po, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ito na talaga. Todo na ito talaga sa'yo. Surrender ko na talaga lahat kasi wala na talaga akong alam. Tapos sabi ko sa kanya, padala ka naman, Lord, ng anghel. Tapos habang ganun po, pagkatapos kong mag-pray, may tumawag sa akin. Sabi ko sa akin, Sister Joy, ako nagising, usually hindi yung gising ko eh. Pero ginising ako ng anghel. So lalo po ako nag-iiyak. Sabi ko, ikaw ba yung anghel na pinadala? Sabi niya sa akin, kasi naalala ko, di ba uwi yung asawa mo, meron na ba siyang ticket? Sabi ko, actually wala pa. Kasi sabi ko nga lang magpadala ng anghel, agad-agad naman, nandiyan ka na. Tapos sabi niya, siya sige, ako na muna yung sasagot ng pamasahe niya. Huwag mo nang intindihin yun, bahala na kung kailan bumano. So sabi ko, thank you Lord, kasi andun yung urgent reply niya talaga na, kasi ngayon ko na-experience yun, yung kapipray mo pa lang, tapos bigla na lang may tumawag sa'yo. So sabi ko, Lord, ganun talaga yung pagkilos ng Panginoon. Kung kinakailangan mo agad, urgent din yung pagkilos niya na ibibigay sa'yo. So, hindi po kalugihan sa atin ang ibigay po natin ang ating tithes and offering. Kasi yun po yung daan kung paano po tayo pa-prosper ng Lord. Kumbaga, hindi po nakadepende sa sitwasyon natin, yung present situation natin, ang pagbibigay natin ng tithes. Kung hindi, ito po talaga ay para sa Panginoon. Hindi po dapat naapektuhan to. Though meron po tayong mga pangailangan, pero hindi po dapat ito naapektuhan. Ito po ay para sa Panginoon. Amen? So, makikita po ninyo, meron po itong mga sobre po dito na sa inyo pong envelope. So, kung talaga po ganun kayo ka-prepare, magdala po kayo ng ball pen para po ilagay ninyo kung ano po ba yun, kung anong entity yun, tithes, offering, love, gift, pledge, or seed. Pag po, halimbawa, na-check niyo po lahat ang offering, ang love, gift, ang pledge, ang seed. Pero hindi po kayo nag-tithes, hindi pa rin po kayo nag-tithes. So, mas maganda po, maibigay niyo muna po yung para sa Panginoon. Para po mas maganda po, lagay po yung prayer request po ninyo para at least then, na ipag-pray natin. Kasi alam po natin kung gaano ka-powerful yung prayer para sa Panginoon. Amen? Medyo grabe ang boses, kinakabahan. Okay, may naiintindihan po ba kayo? Okay, handa po ba kayo? Nasaan po yung mga swabri ninyo? Swabri. Okay, patayin pa yung manalangin.
Dakilang Diyos, patuloy ka namin pinupuri, pinasalamatan. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God, na muli, Panginoon, magiging kabahagi kami, Panginoon, para po i-build, O God, ang kingdom mo dito, Panginoon. Salamat, O God, na makapagbibigay kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, O God, ay panutan mo ng iyong padala dugo, O God, at nawarin po ito, Panginoon, ipagamit, O God, sa dapat mo pong paggamitan, Panginoon. I-bless mo po, O God, lahat ng tao magbibigay parte ng pagbibigay, O God. Nawarin po, Panginoon, patuloy na i-bless mo po yung mga tao, wala pang kakaya na magbigay ngayon, O God. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy na mataas sa aming buhay, O God. At i-claim, O Lord, walang bagay na mangyayari, O Lord, na hindi parte ng kalooban mo, Panginoon Jesus. Pinupuri, pinasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.